Malapit na sa kiss of death mga kababayan ang karir nitong si PBBM pagdating sa politika. Lalong-lalo na daw yung endorsement power niya mga kababayan na ayon dito sa presidente pa ng Pulse Asia mga kababayan. Nasa ngayon hindi pa naman daw masasabing kiss of death pero malapit na. At nagre-reflect daw ito mga kababayan dito sa resulta ng halalan. Panoorin niyo po ha. Hindi naman masasabing kiss of death. Hindi pa naman kiss of death. Pero malapit-lapit na doon. Malapit-lapit na. Kumbaga mga kababayan, naghihingalo na. Isang pitik na lang mga kababayan, parang kiss of death na. Yun, Ferdinand Bakit niya masabi? Bakit niya nasabi? Dahil sa latest survey mga kababayan na kinandak ng SWS ay nilampaso si BBM mga kababayan ng mga Duterte, lalong-lalo na ni PRRD. Pinagsabong sila mga kababayan Lumalabas na kahit si Tatay Digong na nakakulong ngayon sa ICC, sobrang taas pa rin ng rating mga kababayan. Sinundan ni Sara na majority pa rin ang rating. At doon sa dulong malalim mga kababayan, andun ang rating ni BBM. Marcos Jr. Junior. So, doon po sa Big Trust, 32%. Sara Duterte ay 50%. Tumaas na nga yun Sa tingin natin mga kababayan, mayroon pang mga magic dyan. Bakit tumaas ng 32? 25 yan dati. Rodrigo R. Duterte, 63%. Alright, ngayon. Tingnan nyo Rodrigo Duterte, kahit by former president siya mga kababayan, times 2 ang kanyang trust rating kumpara kay BBM. 63%. At nung bumaba si PRRD pagka-presidente, 80+% mga kababayan ang trust rating. Hanggang sa kahuli-hulihan. Habang si Bangag mga kababayan, kalahati pa lang ng kanyang termino, wala na. Wala nang tiwala sa kanyang mga tao. Yung undecided, 27 po kay Marcos, 25 kay Sara, 20 kay dating Pangulong Duterte. Small or no trust, 42 kay Marcos. Pero mataas pa yan dati Nag-improve na daw ito mga kababayan. Anong ginawa? Talaga nga bang nag-improve? Once wala ka ng trust, di ba? Wala ka ng trust niyan. Bakit biglang baliktaran? Marcos, 25 kay Sara, and 17 sa former president. Balikan natin si Sir Ronald Holmes. Sir, can you hear me now? Narinig na kita, Ted. Sorry kanina. Okay, sige po. So sir, ito muna. Ano ho ang kahulugan nito? Ito pong yung sa pangkalahatan po muna kumbaga sa national kapag ninyo tinali na ang mas malaki pa ho ang tiwala ng inyong na-survey sa dating Pangulo kumpara sa nakaupong presidente. At what a shame. Isang malaking sampal yan sa presidente mga kababayan. Maging sa vice president po din, ang laki din po ng so far ho ng kanyang agwat dito po sa nakaupong presidente. Ito ang dasal ng mga mga kababayan yung mga dilawan, ng mga pulahan na nagpapanggap lang mga kababayan na kakampi ng mga BBM na ang mag-aaway na ay ang mga Duterte at Marcos mga kababayan. Ito na ang kanilang mga kababayan pangarap na magba-bloodbath yung dalawa at sama-samang babagsak. Pero mga kababayan, hindi yan mangyayari dahil hindi matitinag ang mga Duterte. Kaya ang nangyari ngayon, nag-unipink. Ito, sa tingin natin, itong mga survey mga kababayan, mga pink ang mga yan. Sa tingin natin. Na ngayon mga kababayan, united with the mga ngag-ngag. Mayroon pa sigurong hila mga kababayan yung rating ni BBM sa tingin natin talaga. Siguro, yung isang kahulugan niyan ay merong hindi nasisiyahan ang mamamayan sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo. Hindi rin nila nagugustuhan ng kanyang ibang ginagawa. Talaga? Maaring pinananagot kung kaya't hindi siya pinagkakatiwalaan ng karamihan ng mga Pilipino. Although bumaba na ito, Ted, dati mayorya yan nung Marso, ngayon ay 4 sa 10 na lang na Pilipino nagsasabing hindi nagtitiwala kay Bong. Dati mga kababayan, kalahati daw. Ngayon, nag-improve ang rating ni Bongbong. Para hindi masyadong halata mga kababayan, nilagay nila si PRRD. Dahil at the same time mga kababayan binaba din nila ang rating ni Sara ngayon Tapos inangat si BBM. Tapos para hindi kayo umalma, isali natin si PRRD. Anyway, wala naman yang silbi Kahit mataas 100 pa yan, andun yan nakakulong
Pulse Asia, Pulse Asia. Ganyan din natin masasay ko mga kababayan ha. Pero gayon pa man. Nangangahulugan lang din ito mga kababayan na solid pa rin ang suporta ng mga Pilipino sa mga Duterte. Marcos. Nangangahulugan ho ba mas gumanda pa ito kumbaga? Nag-improve na. Nag-improve na daw si BBM mga kababayan. Ha? Anong improve ang pinagsasabi niya? Kumpara nung March 2025 survey kasi noon parang 54% ang hindi nagtitiwala sa Pangulo. So halos kalahati na ang hindi nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos sa Class E. So sa kabuuan ng populasyon, pwede natin sabihin na yan ay mga sabi. Akala ba natin ang mga Class E mga kababayan ang naaayudahan ni BBM? Bakit kalahati na walang tiwala sa kanya? Dito natin makikita mga kababayan na wala talaga epekto yung ayuda. Kahit bilyon-bilyon ang ibibigay mong ayuda, wala yung epekto sa ekonomiya ng bansa. Sa makatwid na kakasama pa nga yan mga kababayan. Dahil sa halip na magtrabaho, tinuturuan mong maging tamad. Bakit hindi nyo na lang yan i-convert sa trabaho para pangmatagalan ang epekto nito? Nga namin mga 15% ng total adult population. Alright. At ito pong survey ninyo, no, ginawa May 6 to 9 o bago na maghalalan, Sir bago maghalalan. Ronald? Yes. Opo. At dito po, kapag inisa-isa natin yung regions, no, NCR. At dito mga kababayan, nakakapagtaka, no? Ang tanging baluarte ng mga Marcos mga kababayan ay andun sa Luzon, lalong-lalo na sa NCR. So, ibig sabihin yung mga taga-NCR, maka-Marcos, makabangag. Natutuwa ba ang mga taga-NCR sa mga nangyayari ngayon, mga kabalastugan dyan sa lalong-lalo na sa Maynila, kaliwat kanan na ang krimen? Talaga lang ba na good ang performance si BBM dyan sa NCR? Ha? Kaya kailangan nating i-review itong mga survey dapat mga kababayan dahil nagagamit ito sa propaganda. Dapat may auditor nito mga kababayan, nag-audit ng mga third party na talagang totoo, legit ang inyong survey. NCR, sa lahat ng mga taga-NCR, taga-Luzon, kayo daw ang balwarte ng mga Marcos dahil dyan na lang kumukuha ng lakas si BBM mga kababayan. Sa distrust 33 po kay Pangulong Marcos, kay Sara Duterte 32, 33, no? Balance Luzon 23 kay Marcos, 35 dito po kay Sara 20. Mas malaki pa ang distrust kay Sara mga kababayan kaysa kay BBM. Sa Balance Luzon. Pangulo, Visayas 42 kay Pangulong Marcos, 27 kay VP Sara. No, distrust din 14 po kay dating Pangulo, pero sa Mindanao 81 kay Marcos. 8 out of 10 nagdi-distrust kay BBM sa Mindanao. Sa tingin natin kung mayroon silang mamagikin mga kababayan, doon na sa Luzon. Gusto nila i-justify Yung sa Mindanao, wala na silang magagawa dyan. Sa Visayas, pwedeng kaunti, pero grabe talagang magic dyan sa Luzon. Hindi lang sa survey mga kababayan at hindi lang din dyan sa Pulse Asia, kundi maging sa halalan. Para ma-justify. Pero kayong mga nagmamagic dyan sa mga resulta ng mga survey at sa election, kung mayroon man, alam nila mga kababayan, alam nila yan. Kaya nga, nagpapanik na ngayon Resign lahat dapat ng gabinete dahil hindi maganda ang resulta ng halalang So, mga 1 animal. kay Sara, 1 po kay dating Pangulo. Sa distrust ito, 1% lang ang nagdi-distrust kay Sara at kay Tatay Digong sa Mindanao at ang yung 1% mga kababayan yung mga sindikato na yan. So, maaari bang sabihin na ito po ang sumalamin din dun sa resulta ng halalan sa pagkasenador? Masasabi natin nagsasalamin to nung maaaring resulta kasi pagtingin natin Justification. Ted, yung nabanggit mo kunyari sa Visayas 42% ang Pero bakit yung Duterte na original, bakit 3? Bakit 3 lang? Kung pagbabasehan natin yan, dapat mas marami pa. Wala nga bang dayaan? distrust sa Pangulo ay maraming nagulat na natalo ang gobernador ng Cebu. At pag tinignan natin yung resulta ng eleksyon sa Cebu, Diyan pa lang sa Cebu mga kababayan, vote-rich country. Landslide ang Duterte dyan. ang nanalong mga senador, marami doon ay nasa PDP. So, kasi ang kalakihan ng Visayas, pwede natin sabihin, mas malaki ang Region 7 kung ikukumpara natin sa, let's say, Region 8, Eastern Visayas. Oo.
So, although hati-hati yan, no? Opo. Kasi tatlong region yan eh. Yung Western, Eastern, Central at saka ang Negros. Opo. Nangangahulugan ho ba din ito na mawalang galang lang po no, sa mga kinauukulan na yung pong endorsement ng Pangulo sa alyansa sa halip na makatulong sa Mindanao at Visayas ay siya pong nagpabagsak. Aho. Oo, malamang may boboto pa sa alyansa na slate mga kababayan kung hindi sumali-sali si BBM sa Visayas at Mindanao. Nilang paso daw sila eh. Nagpababa po sa kanilang boto. Pwede natin sabihin na hindi ganun kalaki ang magiging impluensya o endorsement ng Pangulo sa mga lugar na mababa ang kanyang pagtitiwala. Hindi naman masasabing kiss of death, pero malapit-lapit na doon. No? Kasi Malapit na. Kaunti na lang mga kababayan, kiss of death na. yung kadalasan binabanggit. No? Paano mo iboboto ang isang individual na ini-endorso ng isang nanunungkulan na hindi mo pinagkakatiwalaan? So, medyo mahirap doon, no? Kaya pagtingnan natin kahit doon sa survey data at yung actual na resulta, mayroong mga individual na independyente na mas sila ang tumaas kaysa yung mga nasa taga-alyansa na nagsibaksakan ng kanilang suporta nung nakaraang halalan. So ano masasabi nyo dito mga kababayan na malapit na sa kiss of death ang political career at political endorsement ni BBM? Post your comments below.